Samantala hanggang ngayon ay wala pang eksaktong sagot ang Administrasyong Aquino sa pagkakadeklara ng Supreme Court na iligal ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito'y dahil pinag-aaralan daw nilang mabuti kung saan ginastos ang pondo ng DAP para masagot nilang maayos ang tanong ng taong bayan. Para sa detalye, nagbabalik si Marj Wamar. Kasalukuyang pa raw sinusuri ng palasyo kung saan napunta o ginastos ang pondo ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Nais daw nilang magbigay ng angkop na tugon hinggil dito. Kaya naman hindi pa raw nila mailabas ang listahan o ang mga datos tungkol sa DAP. We are conducting a comprehensive review of the decision. It is our view that yung discussion of the projects is part of the active case. No? At meron nga tayong inoobserbahan na mga patakaran whenever there is still an active case. Paliwanag pa ni Coloma, magkakaroon ng proper forum upang talakayin ang mga usapin at pag-aralan ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kasama rin daw si Budget Secretary Butch Abad sa team na nag-iimbestiga hinggil sa mga hakbang na dapat gawin sa issue ng DAP, kung kaya't hindi raw ito nakikita sa ngayon. Ginagampanan ni Secretary Abad yung kanyang tungkulin bilang Secretary of Budget and Management at ginagampanan din ng pamahalaan ng administrasyon ang tungkulin ito, no, na pag-aralan ng masusi ang buong desisyon ng Korte Suprema para makapagbuo ng angkop na tugon. Mayroon 15 araw ang palasyo upang tumugon sa korte. Simula nang lumabas ang desisyon nito lang July 1. Ayon pa kay Coloma, sinisikap ng pamahalaan na maging bukas at panagutin ang may pananagutan dahil mahalaga sa kanila ang tiwala ng taong bayan. Ako ang inyong kaibigan, Marj Wamar para sa Newslight.